At para sa ibang balita, truck ban tuluyan na pong ipinatupad sa lungsod ng Maynila. At mga truckers susunod muna sa utos ng lokal na pamahalaan bago sila aangal kung may magiging problema. Ito ang balita naman na ihahatid sa atin ng aming kasamang si Noel Perfecto live phone patch. Noel? Maraming salamat, Princess. Dito tayo ngayon sa tanggapan mismo ng Philippine Port Administrator at General Manager Juan Santana, kung saan patuloy na nagpupulong ang iba't ibang stakeholders. Kabilang na rito ang mga importers, brokers at iba pa mga forwarders sa tanggapan mismo ni GM Santana upang pag-usapan yung mga posibleng mangyayari o magaganap sakaling magkaroon nga ng pangalawang, iuulit ko lang, no, sakaling magkaroon ng ikalawang pagpupulong ng local authority, gayon din ng mga stakeholders ng Philippine Ports Authority, gayon din sa mga puerto katulad ng Port of Manila at saka Manila International Container Port. Matatandaan na mismo ang Malacanang nagsabi na hindi pa pwedeng ma-crippled o mahinto. Ito ang pagdaloy ng mga trackers na manggagaling sa mga puerto, kung kaya't mahalaga na magkaroon sila ng sariling desisyon hinggil sa pagresolba sa problema ng mga truckers. Sangayon naman sa mga truckers, sabi nila ay kailangan munang ma-lift yung ban para maipagpatuloy yung delivery ng mga prime commodities sa iba't ibang lugar na pagdadalhan ng mga kargamento ng mga puerto. Para naman dito sa grupong kasalukuyan nagpupulong ay naghahanap sila ng mga win-win solution para naman maibsan itong pag napabayaan ito, Princess, posible magkaroon ng domino effect ayon sa ibang mga trackers. But then, the government is still there at hinahanapan nila ng magandang solusyon itong sinasabing pagka-cripple kung sakasakali. Huwag naman sana mangyari ang mga delivery ng goods sa mga dapat nilang pagdadalhan. So yun muna ulat, kasama pa rin si Erwin Navarro mula din sa PPA, Noel Perfecto, Television ng Bayan.